Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Gawaiwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos nating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ginugunita ng ating inang simbahan ngayon, si San Vicente de Paul, isang pare. Hilingin natin ang kanyang panalangin, kasama ng panalangin ng mahal na Bira ng Lasalet. Pero bago ang lahat, humingi muna tayo ng awa sa Diyos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Igdasal natin ang ating bayan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay na mabigat na mga problema, kilala man natin sila o hindi. Pagdasal natin sila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring San Vicente ng mga mabuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Pagkaloob mong kaming ipinag-aalap ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem. At ang kaningningan niya ay lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain.
Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang may kapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib na kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nanggigilala sa mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tandaan niyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahalaina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nakapamimili po ba kayo ng mga tao na gusto nyong makasama o samahan? O kaya ng mga bagay na gusto nyong maranasan? Sana all. Kung oo ang sagot nyo, sana all, ganyan. Na kapag toxic yung tao, toxic yung kapaligiran, pwede mong iwanan, anytime. Pero alam naman po natin na hindi yan po pwedeng mangyari all the time. Kahit na tayong pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, hindi natin maiiwasan ang sakripisyo. Alam po ba ninyo na may mga napakamayamang tao ngayon sa buong mundo ang nagpagawa na ng mga bunker? Yung bunker, yung underground na pwedeng tirhan sakaling maggera, sakaling pumutok ang mga bulkan, sakaling mag-end of the world na. Sa pag-aakala at pag-iisip nila na doon sila po pwedeng maligtas. Kapag ang lahat sa daigdig ay napapahamak na. Kumpleto po yan sa mga facilities. Kumpleto rin, nakaibak na mga pagkain. At hindi nga po ba't in-explore yung pagtatatag daw ng community sa Mars, sa ibang planeta? At bakit gagawin yan kung hindi iniisip na pwede nang matapos ang mundo na ating ginagalawan? And then, sino makaka-afford niyan? Mayaman lang. Kahit ang mga mayamang ito, iniisip na pwede talaga nilang iwasan ang kapahamakan, maging ang kamatayan. E di wow, magpantasya sila hanggat gusto nila. Sapagkat alam naman po natin, hindi yan ang realidad ng buhay. Maghihirap at maghihirap pa rin sila, o kung hindi man, mamamatay at mamamatay pa rin sila. Yan ang realidad ng buhay. Sinabi ko po yan sapagkat narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkasabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo ng kanyang napipintong sakripisyo at kamatayan sa Kalbaryo. Hindi ito maintindihan ng mga disipulo. Pero
nahiya, natakot naman silang magtanong. And I wonder why. Mabait naman si Jesus. Ina-explain naman ni Jesus, ano man ang hindi nila maintindihan. Ba't hindi nila ito tinanong? Hindi kaya dahil ito na rin yung pangalawang prediction o pagsasabi ni Jesus ng kanyang magiging passion, ng kanyang magiging kamatayan, ayaw na nilang mas maunawaan pa ito sapagkat alam nila na kapag tinanong nila, mas sasabihin sa kanila ng Panginoon, mas ipaunawa sa kanila yung katotohanan ng ayaw nilang marinig sa Kanya. Kailan ba yung minsang nagsabi sa akin, Father, ganito po yung gagawin sa akin, ooperahan ako dito, tatanggalin po yung ganito. Teka, sabi ko, alam ko na eh. Ayaw ko nang marinig pa kasi mas kinikilabutan ako eh. Hindi kaya ganon ang ayaw marinig ng mga alagad na mas linawin pa sa kanila ni Kristo ang kanyang magiging kamatayan sa Kalbaryo. Ayaw nilang marinig ito. Gusto nilang iwasan ito. Lalo pat kung malalaman po natin ang konteksto ng Ebanghelyo, bago po ang tagpong ito, ay ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Kung saan, sinabi ni Pedro, dito na lang po tayo. Kasi ang sarap nga naman ng pakiramdam na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. And then bumaba sila ng kabundukan, pinagaling naman ni Kristo ang batang inaalihan ng Diablo na hindi napagaling ng kanyang ibang mga disipulo. So, very high yung spirit nila eh. Nakafocus sila sa kadakilaan ni Kristo, sa kapangyarihan ni Kristo, sa good news. And then, gugustuhin ba nilang makarinig ng bad news? Ito na yun. Yung ayaw nilang marinig mula sa Panginoon. So gusto nilang i-preserve yung magandang pakiramdam. Yung maganda lang, yung kaluwalhatian, yung kadakilaan, yung good news lang. Ayaw nila ng krus. Ito naman din ang tumatakbo sa isip ng Panginoon. Kaya sinabi niya ito sa kanila ngayon. Sapagkat gusto niya na imulat sila sa katotohanan ng buhay na ang krus ay talagang kasama. Hindi ito maihiwalay sa buhay, lalong-lalo na sa buhay pagsunod sa Kanya. Hindi ko po alam kung napapansin ng mga nagpapa-pray over sa akin dahil may problema sila o dahil may pinagdarasan sila, na lagi kong idinudugtong yung mga pangungusap na tulad nito, at Panginoon, tulungan mo po silang maging matatag sa mga pagsubok. Minsan nasasabi ko pa talaga na Panginoon, sana po matanggap nila na bahagi ng aming pagsunod sa iyo ay ang mga pagsubok, problema at sakripisyo. Hindi ko nga po alam kung ano ang pakiramdam ng mga taong pinagdarasal ko kapag narinig nila ito. Hindi kaya iniisip nila at sinasabi nila, kaya nga kami nagpapadasal sa iyo, mawala yung mga sakripisyo eh. Talagang sinasabi ko yan para ipamulat sa tao. Nakasama talaga sa pagsunod kay Kristo ang mga sakripisyo. In fact, madalas sinecheck ko rin po ang sermon ko. Baka sa sermon ko, pinagmumukha kong ang Diyos ay parang genie na basta tumawag tayo, basta ginagawa natin ito o yun, ibibigay na sa atin ng Panginoon ang ating hinihiling sa Kanya ora mismo. Baka ang pinopromote kong Diyos sa inyo ay Diyos lamang ng kaginhawahan, hindi ng kagipitan. Ay Diyos lamang ng kasaganahan, hindi ng kakulangan. Ang Diyos lamang ng kasayahan, hindi ng kalungkutan. So much so na kapag nakaranas na po kayo ng mga problema sa buhay, ay magtatampo na kayo sa Diyos sapagkat iyon ang Diyos na pinamukha ko sa inyo. Pinaniwala ko kayo na ang Diyos ay maaasahan na wala kang problemang mararanasan o anumang hilingin mo, ibibigyan niya ng katuparan, magdasal ka lang, magsakripisyo ka lang, sumunod ka lang. Because life, especially Christian life, is certainly not like that. Hindi natin maiiwalay si Jesus sa krus. Tama na siya'y muling nabuhay, pero kaya nga may muling pagkabuhay ay dahil may pagkamatay. Kaya nga rin siguro nang muling mabuhay si Kristo ay hindi niya inialis ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paas upang ipaunawa sa atin na ito'y napakahalagang bahagi ng pagliligtas na ginawa niya sapagkat tayo'y mahal niya. At kaya nga din sa pagsunod natin sa Kanya, ito ang isa sa pinakapangunahing requirement, di ba? Ang buhati natin ang ating krus. Kaya sana mga kapatid, maging maliwanag sa atin ito upang hindi tayo magtaka kapag tayo nakararanas sa mga pagsubok at problema, kahit na tayo nagpapakabuti pa. Bahagi ito ng ating pagsunod kay Kristo. Bahagi ito ng ating pagpapakabuting tao. Besides, mas nasusubok ang ating pagpapakabuting tao kapag nakakaranas tayo ng mga sakripisyo. Isa pa, hindi naman din papayag ang Diablo na magpakabuti tayo ng ganun-ganun na lang, nang hindi niya ito hadlangan. Siyempre, hadlangan niya. At dito po natin maiuugat ang mga naranasan nating paghihirap. Most of these sufferings ay galing sa demonyo. Dahil ayaw niya na tayo mapalapit
kay Kristo. Kaya sana mga kapatid, huwag na tayo nagugulat. Bagamat, sabi ko nga, iwasan natin ang mga problema. Pero kapag nandyan na, yakapin na natin, tanggapin na natin, at buhatin na natin ang krus ng may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa natin. Ipakita natin, hindi sa Diyos, kasi alam naman po ng Diyos kung tunay ang pananampalataya natin sa Kanya. Pakita natin sa Diablo, sapagkat siya itong hindi naniniwala na mahal natin ang Diyos. At tulad ng pananaw niya, dati kay Job, sabi niya sa Diyos, kung aalisin ko yung kabuhayan niya, kung aalisin ko mga mahal niya sa buhay, ang kalusugan niya, tingnan ko lang kung sumamba pa siya sa iyo. Hindi believe ang Diablo na mahal natin ang Diyos. Kasi nga siya, kahit wala naman siyang naging problema, tinakwil niya ang Diyos. Tayo pa ba? Yun ang nasa isip niya. Kaya sana patunayan natin sa Kanya na ang Diyos ay mahal natin talaga, anuman ang ating maging problema. At kaya naman ito inaalaw ng Panginoon, yung mga pahirap na binibigay sa atin ng Diablo, sapagkat siya'y naniniwala sa atin na kaya nating patunayan sa Diablo, ipahiya ang Diablo, at patunayan dito na mahal talaga natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mas lumulut ang ating pagiging mabuting tao kapag kahit ang Diablo ay mapapailing at mapapasabi na tunay ngang mahal natin si Kristo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Ringgin ng Diyos ang samo Kumikit tayo. ko. Panginoon, pakitulungan mo po ako na mapanindigan ko ang aking pananampalataya sa iyo. Yamang kapag inaalaw mo ang mga problema na maranasan ko sa buhay ko ay naniniwala ka na kaya kong lampasan ito sa tulong mo, na anuman ang mangyaring pahirap na ibigay sa akin ng Diablo ay hindi ako tatalikod sa iyo. Tulungan mo po akong mapanindigan ito na sa aking mga pagkukuli, na sa aking mga pagkadapa. Tulungan mo akong makabangon. Tulungan mo po akong patuloy na lumaban. Ayaw ko, Panginoon, na mapahiya sa Diablo. Ayaw kong makita niya at sabihin niya na hindi tunay ang pananampalataya ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos
pa rin ng lahat. Kay Jesus, Mayroong magandang mangyayari sa iyo. magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong lamana, katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na pag-ahaying ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad ang mga banal na tayo tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming pagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal San Vicente de Paul na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa puso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman.
samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa landas mo, laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit higip ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit igib ng luha, ang nilakaran mong landas. Masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas niyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan, aking susundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at maraming salamat sa inyong pagtulong sa aming inihahandang parokya na nagiging dahilan na para makatulong din po tayo sa maraming mga parokya, sa maraming mga chapels. Right now, tayo po ngayon ay nasa lima na. Pang-lima na tayo na pinapagawang chapel. So, nagsisimula na po tayo sa pang-5 habang ginagawa pa rin naman yung pang-4 at pangatlo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa. Hindi niyo po alam kung gaano kalayo ang nararating ng tulong ninyo. Hindi ko pa po binabanggit at hindi pa po namin sinasa publiko yung ibang mga tinutulungan natin. Pero nandyan po yan, well accounted po yan. Ayaw lang po nating sabihin dahil nakakahiya din naman po sa kanila. Salamat po, bagamat yung iba'y sinasabi po natin. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your